Bakit po 'pag nag-cheat, nahihilo at saka parang nanghihina, ito po ay dahil dun sa sobra-sobrang insulin effect. So, tandaan po natin mga kapatid 'no, kapagka tayo nag-low carb, ano nangyayari? Bumababa yung ating insulin stimulation, right? Kasi yung mga kinakain mo, hindi na siya nakaka-stimulate sa insulin. So ngayon, yung insulin mo is really low, tapos bigla ka nag-cheat, so ano mangyayari sa insulin? Magsa-spike. Ano nangyayari kapagka nag-spike yung insulin? Ito kasi yung trabaho ng insulin po, ano? Insulin tells your cells to open up para makapasok yung sugar, yung glucose. Ano po? Yan yung trabaho ng insulin eh. Yan yung parang kulay orange na parang messenger dyan. Yan yung insulin molecule. It's telling your body, your cells, to open up para makapasok yung glucose para magamit siya bilang gasolina. So imagine, kapag ka nag-spike yung insulin level sa katawan at lahat ng mga asukal na kinain ninyo biglang pumasok sa cell kasi nag-insulin hyperstimulation kayo, ano mangyayari? Mararamdaman ninyo yung gano'n, yung parang nangihina kayo, nahihilo kayo kasi babagsak bigla yung sugar because of that insulin hyperstimulation. Some people feel na nasusuka, yung iba ang sakit ng ulo, nanginginig. It's from that, mga kapatid. Para maiwasan yung cheating, hanap ng substitutes na pwede nating kainin para hindi natin kailangan kumain ng mga highly insulin stimulating na pagkain, lalong-lalo na kung tayo po ay talagang restrictive low carb yung ginagawa natin po. Ano po? Para iwas side effect po.